Risa, pambihira. Oh, nagpapahiwatig gusto maging DDS. No, unity ng oposisyon. Oh, tingnan natin. Bago ng pinakamalakas sa oposisyon, nasa sabak sa 2028 presidential elections. Yan po ang target ni Senadora Risa Ontiveros. Pero ngayon pa lamang, tila may Ngayon pa lamang, natatawa na ako. Magtatayo ka na naman ng grupo, Risa. sa oposisyon dahil sa umunoy pagkakaibigan ni Mayor Leni Robredo at VP Sara Duterte. Posible bang umanib ang oposisyon sa mga Marcos? Nasa frontline na balitang yan si Gio Kinain na nga nila yung suka nila, di ba? Oh. Robles. Oposisyon sa 2028. Yan ang oposisyon. Ang galing, no? Ha? Pusta ako. Kahit pagsamasamahin yung boto ng mga yan, di mananalo kay VP Sara. Yan na ba ang kaya nyong gawin, Pinklawan? Wala na. Nainadoro kayong talaga nalintikan. Si Risa, fake news peddler. Ito isa, lutang. Ito naman, umihigop ng sabaw. Nako. Ba Makino, laos na. Trillanes, nako! Kayo ba proud na na-associate kayo kay Trillanes? Ang bira mo ito. Magkakaisa ba o magkakawatak-watak? Si Senator Risa Ontiveros ang itinutulak na ng ilang alyado na tumakbong Pangulo. Pero sa halip na buo ang puwersa, may humahalong intriga. Ayun, teka muna, dyan muna tayo. Si Risa, seriously? Oy, Pinklawan. No, kung may katabi kayo mga Pinklawan habang nanonood kayo nito, ito na the best nyo. Tanim witness to. Fake news peddler pa. Talaga. Pinaglaruan ni Marcoleta to. Oh. Wala ito si Risa. Yan na magiging ano nyo. Kakahiya kayo, Pinklawan. Mula mismo sa kaalyado. Hindi ko alam kung magkakaibigan sila at wala rin akong narinig kina Mayor Leni o Senator Bam. Ang tinutukoy dyan ay ang pagbubunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na close daw sina VP Sara Duterte at dating VP Leni Robredo. Yun. Oh, close daw si Leni at saka si VP Sara. Sinong source? Trillanes, pambihira kayo. Una na ring sinabi ng tagapagsalita ng Office of the Vice President na si Ruth Castelo na wala siyang impormasyon sa sinasabing pagkakaibigan ng dalawa. Giit naman ni Risa. Mag-uusap pa ang oposisyon. I am asking every fellow leader sa opposition na maging bukas po ang bawat isa sa amin. Kasi kailangan naming magbuo ng pinakamalakas na slate na Ako with convincing, kahit anong slate pa ang ilagay ninyo. Ako wala akong nakikitang tapat talaga kay VP Sara. Siguro the closest person na posibleng medyo dumikit kung magkakabutuhan ng pagka-presidente, si Tulfo. Pero paawa naman kayo. Si Tulfo, walang kakwenta-kwentan. Hindi nga nagsalita yan nung may problema dito sa pag-kidnap kay Tatay Digong, hindi mo maalam kung pabor siya o hindi siya pabor. So may safety. Yun ang closest. Kukunin ba nila si Tulfo? I don't think so. Diba? Pero kung talagang lehitimong Pinklawan at di nila kakainin yung sinuka nila at hindi sila makikianib sa pula, panalo to. posible. Posible kayang makipagsanib puwersa si Ontiveros sa kasalukuyang administrasyon? Sagot niya. Sa oposisyon po talaga ako. Yun po, sa oposisyon. Hindi, ayaw din sa'yo ng BBM. Ayaw din nila sa'yo. Oh, wag ka, parehas lang kayo, ayaw nyo sa isa't isa. Ito naman, bibuo na naman siya ng grupo. Okay? Pinaasa ka lang ng grupo mo, isa pa yan. Asa ka naman ng asa, katanga mo rin eh. Ano sinabi nito?
Pagdating diyan, bubuo siya ng grupo. Oh, sino kasama? Sila Bam, sila ano? Oh, edi iniwan din siya nila Bam, 'di ba? Iniwan din siya ni Kiko. Bubuo daw ng grupo. po talaga. Ang panawagan ng pagkakaisa na babahiran ng intriga. Pero si Senator Kiko Pangilinan na running mate ni Robredo noong 2022 elections, hindi nangangamba sa tila bitak ng oposisyon. Kalma-kalma lang. Okay. In the end, Okay. Ito nagiging problema dito. Mag-iingat po tayo ha. Wala po tayong pinaparininggan. Pero mahina na nga ang Pinklawan. Umihina pa dahil sa awayan. Alam mo kung sinong sumisira sa kanila? Si Trillanes. Ini-issuehan pati si Lenny. 'Di ba? Nagkakabitak-bitak daw. Tapos si Trillanes, binabanatan din si Kiko at saka si Bam dahil sumali daw sa Duterte Black. Hindi mo mga ganun-ganon. 'Di ba? Yung parang pumapanig sa kabila. Alam mo, grupo eh. Ako payo ko lang sa inyo, Pinklawan. Ha? Hindi dahil tayo Pinklawan. Ew. Hindi ako ayoko sa kalsada, ayoko sa bundok. Anyway, panira sa inyo si Trillanes. Ano ba talaga papel ni Trillanes sa inyo? Una, nakakatulong ba si Trillanes? Mahina na nga yung grupo niya. Ginagawa niya pa ng issue. Tapos, ang gusto niyang itulak, si Risa. Okay lang kung feel niya yon. Pero may pagka-fame whore to si Trillanes. Pa-interview ng pa-interview. Dapat yan. Ako, suggestion lang. Pag problema ng grupo, problema lang ng grupo. Sa loob lang yan. Dapat pinag-uusapan nyo, teka muna, sino ba magiging standard bearer natin sa 2028? Sino ba magiging pambato natin, pang-presidente, pang-vice president? O teka muna, bakit naman sumali kayo dun sa block na yon? Bakit kayo sumali sa mayor? Bakit naman hindi kayo pabor na dalin si Duterte, si PRRD sa ICC? Kasi yun ang sinasabi niya dito kay Lenny. Pag titignan po natin, walang naaambag si Trillanes. Pagka-mayor nga, hindi na siya nanalo eh. Di ba? Tama ba o tamang-tama? May influence pa ba siya? Wala na siyang naluluko. Kung ako nga Pinklawan, ayoko ma-identify dyan kay Trillanes. Kung ako Pinklawan, siyempre, ayokong lumala ang... Kunwari, ako Pinklawan, ayokong lumala ang sitwasyon. Hindi ko sisisihin si Trillanes. Pero maiinis ako. Hindi ko siya sisitahin publicly kasi kasiraan namin yan eh. Di ba? Kunwari, Pinklawan ka, kasiraan nyo. Trojan horse. Hindi natin alam kung etong si Trillanes, baka ito bata ni Bongbong, nako. Bibigyan ko kay halimbawa, Kasi dalawa lang yan eh. Una, baka bata yan ni Bongbong Marcos o sadyang fame whore lang talaga. Mahilig lang siya para maging, alam mo yun, lider-lideran. Para maging, pa rin siya. Nasa sirkulasyon pa rin siya. Parang may silbi pa rin siya. Si talo na eh. Hindi na siya pinapansin. Iba pa yung ginawa nung tatlo. Pero, posible din. Baka mamaya, kayo Pinklawan, sabi ko sa inyo, wala na sa posisyon yan. Baka wala nang atik yan. Baka napangakuhan ng kung ano-ano yan. Baka lang naman. Baka lang naman, meron na silang, baka nasa kampo na ni Bongbong yan. Hindi mo, wag kayong pasisiguro dyan. Hindi ko po pinagbibintangan si Trillanes. Pero yung ginagawa niya na nagbibiyak ng grupo, tapos sisiraan mo yung kagrupo mo
online, sa media. Teka muna, hindi ba kayo nagdududa kay Trillanes? Ingat kayo dyan. Baka bongbong yan. Bigyan ko kayo magandang isang halimbawa. Bakit? May nakapagsabi sa akin, hindi ko alam kung totoo to o hindi. Pero yung ICC daw, para ipatapon si PRRD sa ICC, that was an idea of Trillanes na ibinulong kay Presidente. Idea niya na, oops, gawin natin ito. Whether hindi natin pinagbibintangan kung kasabwat ang Presidente doon or hindi. Pero naman, sa tingin ninyo, matatangay si PRRD ron nang hindi dumaan sa kapangyarihan ni Bongbong? Gagalaw si Torre, yung magkapatid na Boying? Sabi nga, walang galaw dyan nang walang kamay ng Malacanang. So kung idea ni Trillanes yung ICC at alam naman natin siya ang tulak ng tulak niyan at pinatulan ni Bongbong, di umano, kasabwat siya sa kidnapping. Di umano, sabi mismo ng kapatid niya yan, na ang ginawa kay PRRD, kidnapping. Okay, hindi natin alam, baka magkasabwat yan. Hindi nyo alam, baka hinahati na kayo sa gitna niyan. Isipin mo maglabas siya ng maduming damit niya sa publiko. Banata niya mismo si Lenny. Wag tayo maglokohan. Oh. Still, ako sa tingin ko, bagamat walang binatbat kahit sino mang pinklawan, pag tinapat mo kay Duterte, still, ang pinakamalakas sa pink, si Lenny. Yan pa rin ang pinakamalakas. Oh. Tapos sinisiraan ni Trillanes. Hindi ba kaduda-duda yan? Hindi. Kung may nanonood na pinklawan dito, even yung mga DDS, tanungin ko kayo, pati mga makapulahan, kahit mahina sila, meron pa rin pinakamalakas sa kanila. Sino pinakamalakas? Ako sa tingin ko talaga si Lenny. Sa pinklawan. Bakit sinisiraan ni Trillanes? Yan ang tanong. Mas mahaba ang pinagsamahan namin. Nina Bam, nina Sani, ni VP Lenny, ni Risa. This hidwaan or konting tisnisan, maayos natin yan. There are more reasons for us to come together when the country requires it. Nagbabalita mula sa frontline. Ito pa, may naging issue kay Risa, no? Ano yun lang natin? Kasi meron siyang kinote na jurisprudence. Sinabi ni N-Bank ba yan? Naalala nyo yun sa mga nakapanood, N-Bank. Kasi sabi niya, nababaligtad pa ang desisyon ng Supreme Court. Sabi niya, unanimous decision, N-Bank. Tinanong nga ni N-Bank ba yan ng division o ng buong Supreme Court? Yun ang tanong ni Marcoleta. Sabi niya, oo. Di binanatan siya. Naalala nyo ng Supreme Court? Fake news. Risa, fake news ka. Ngayon, yung mga pinklawan dyan na tawag ng tawag sa mga DDS na fake news, at least kung fake news man kami, yung mga vloggers lang ang fake news. Kayo, isa sa ulo ninyo, fake news. Isa sa ulo nyo, fake news peddlers. At sino nagsasabi sa aming fake news? Kayo. Kayo lang na mga kalaban namin. Kayo lang na mga galit sa amin. Sino nagsabi kay Risang fake news? Supreme Court. Hindi man diretsong fake news sinabi. Kinorek siya ng sinungaling to si Risa. Ang ginawa niya ron, kung lulusot. Gusto niyang palusutin yun. Akala niya kasi, bobo yung mga senador gaya dati. Andyan na sila Marcoleta, andyan na sila Cayetano. Humanda kayo. Parating pa si Atty. Torreon, si Atty. Vic Rodriguez.
Si Attorney Jimmy Bondoc sa 2028, luto talaga kayo dyan. Malaki problema nyo sa Senado. Kaya yung mga bobong ganyan, mawawala na yan. Nagmumukhang tingnan nyo nangyari kay Lito Lapid. Pambihira. Boto pa kayo ng boto sa mga ganyang klase. Wala nang nayaambag. O eto, fake news. Di ba kami DDS ang tinatawag nyo fake news peddlers? No. Ano to? Gusto niya maging DDS? Kasi tinatawag nyo kami fake news eh. Eh siya pala ang reyna ng fake news. Sakit, no? Nagsabi siya yung fake news, Supreme Court. Gusto mo maging DDS, Risa? Wag na uy. Wag na uy. Oh. Ha? Kami, hindi naman kami talaga fake news. Sinasabi nyo lang. Sinabi namin, bangag si Marcos, sabi ni PRRD, takot nga magpa-drug test eh. Tapos, ang tawag nyo sa amin, fake news na agad. Yeah. Gusto natin, ang tatawag sa atin ng fake news, yung nasa gitna. Yung hindi bias, gaya ng Supreme Court. Yun ang totoong fake news. Si Claire Castro, isa pang fake news. Nasa labas daw ng bansa. Hindi raw kumuha ng travel authority si BP Sara. Katangan niyo. Sa katunayan, ako alam ko kung asan si BP Sara that time, di lang ako nagsasalita. Hindi lang ako nakapunta, may imbitasyon po tayo sa Davao. May lunch po doon. Katanganin nyo, sasabihin nyo, isipin mo. Yusek ka, hindi nyo alam kung asan si BP Sara. Or, baka alam nyo, fake news ka rin. So, sinong fake news? Yung mga ulo ng executive, isa sa officer ng executive department na si Claire, pati to si Risa. Tapos kami tinatawag nyo,